na sa huling mga araw daw, ganyan ang uri ng mga tao. Mas gusto nila yung mga taong masasama kaysa sa mabubuting tao. Mas gusto nila sa mali kaysa sa tama. Ang matamis mapait sa kanila. Yung mabuti masama sa kanila. Yan ang nangyayari ngayon mga kababayan. Kaya makikita mo sa mga reactions ng mga tao, masasama pa rin ang kanilang mga sinasabi sa ating Pangulong Bongbong Marcos na gumagawa ng mabuti. Ito yung news update ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya sa kanyang video ngayon, inatasan niya yung DOTR at saka yung CAAP to coordinate with Malaysian and Singaporean authorities regarding the air assets ni dating Bicol Party List Representative Saldico. So pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi, yung update ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa flood control scandal. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay patuloy na aking pagre-report sa taong bayan tungkol sa mga development sa mga kaso hinggil sa mga flood control project na iskandalo. Ngayong araw, inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag ng Misbis Aviation and Development Corporation. Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC, kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Dahil kailangan natin ipalaman sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Pinahabol na kayo ng batas. At isa pang development po, ngayong araw din, kinonfirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Kaya natuwa yung ating mga kababayan. I salute you. Your more strong determination to solve our problems regarding corruption. Go, go, go PBBM. God always there for your protection. And we are here behind you to support your advocate for your country, man, and for our Pilipinas. Sabi ni Rhea, dapat lang ibalik nila kasi pera ng taong bayan yan. Salamat, President Bongbong Marcos. God protect you always. God bless you and your whole family. Good job, Mr. President. Sabi ni Noe, sabi ni Cheryl, yung ayaw kay PBBM pero lagi naman silang update dito sa FB ni PBBM. Para lang may ibatiko sa mahal na Pangulo. Ang mga keyboard warriors, pag masakit sa mata ninyo, umalis kayo dito. Pag inggit-pikit, hanggang ngak-ngak lang kayo. Wala namang ebidensya. Patuloy mo lang, yan mahal na Pangulo. PBBM, we are proud of you na may Pangulo kaming katulad po ninyo. Love you and God always. And God is always with you. God bless you always and your family, PBBM. Lagi kasi mga kababayan umaatake agad-agad. Pati sa Facebook account ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga trolls ng mga Duterte. Ayan, feeling hero, all around boss, utal-utal talaga pag tawadan sila. Kailan mo ibabalik yung sayo? Ang mastermind naging Poncio Pilato. Ganyan ang tao mga kababayan. Gumawa ka ng tama, mali. Yung gumagawa ng mali, tama. At tayo naman po, hindi na tayo nagtataka sa ganyang uri ng pag-iisip kasi biblical siya po. Na sa huling mga araw daw, ganyan ang uri ng mga tao. Mas gusto nila yung mga taong masasama kaysa sa mabubuting tao. Mas gusto nila sa mali kaysa sa tama. Ang matamis mapait sa kanila. Yung mabuti masama sa kanila. Yan ang nangyayari ngayon mga kababayan. Kaya makikita mo sa mga reactions ng mga tao, masasama pa rin ang kanilang mga sinasabi sa ating Pangulong Bongbong Marcos na gumagawa ng mabuti. Di ba, mga kababayan?
Pero marami pa rin pong natutuwa, siyempre. Saludo kami kay BBM. God bless. I trust you, our PBBM, for doing the right job. Sabi ni Chibo, good job. Thanks more. Thanks to PBBM and administration. Si Ferrer, yung kay Insan, patama kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez nga po, no adverse findings. Yung ICI, anong magagawa ninyo? Ngayon walang ebidensya. Yung witness na nagtuturo kay Martin Romualdez, nagtago na kasi ayaw matanong. Yung witness ni Marcoleta na present kay Marcoleta ni Mike Defensor, nagtago na po. Si Saldico naman po, ayaw umuwi para din hindi matanong. Sige lang ang gawa ng videos. Ayusin. O ngayon, malamang mga kababayan, yung business empire po ni Saldico mag-collapse. Bakit po? Yun ang dinig namin dito po. Nagsisipag-alisa na daw yung mga empleyado kasi hindi na mas sweldohan ng maayos kasi na-freeze yung mga assets niya. Mga bank accounts, assets, pati mga insurance, na-freeze mga kababayan. Nadamay yung mga empleyado. You see? At ngayon, pati yung kanyang mga air assets po, ang latest na utos ng ating Pangulo sa CAAP, mag-coordinate na sa Malaysian and Singaporean Airlines para siguro ma-recover, may balik dito sa ating bansa. Kasi ang sabi doon itinago, mga kababayan, nakalabas na ng ating bansa. Sabi ni Mark Sala de la Cruz, mahal na Pangulo, kung may ghost project ang DPWH, meron din pong ghost student sa Region 3. Sana po mapansin ninyo kami mga private sector na eskwelahan. Kami po ay isa lamang sa mga maliliit na eskwelahang illegal na inakusahan na may ghost students without any basis or due process. We can prove that we are legal with all due respect po sa DepEd. Mahal naming Pangulo, kami po ay 3 taon nang lumalaban pero di po sumasagot ang DepEd sa amin after sa letter na binigay nila sa amin sa pagbigay ng re-evaluation. Mahal naming Pangulo, 3 taon na po kaming di nababayaran. Sana po matulungan ninyo kami. Salamat po. Kaya nga po, yung ating may sumbong sa Pangulo. At ngayon, nilunsad nga po ng DICT, idagdag ko na lang po ito, ang transparency portal sa lahat ng agencies ng gobyerno. Pero itong sumbong po ninyo dito, direkta sa page ng ating Pangulo, sa Facebook, alamang mapansin ito. At immediately, utos ang ating Pangulo na i-verify ito pong inyong kaso dyan sa Region 3, sa DepEd, na sinasabi ninyong ghost students.